umiikot na po sa Senado at pinag-uusapan na maging sa labas ng Senado. Ang isa sa mga dapat gawin at posibilidad na mangyari, i-hold o itigil muna ang pagre-release ng pondo or sweldo ng senador na hindi pumapasok, Senador Bato de la Rosa. Mula November po kasi tuloy-tuloy yung sweldo, wala naman ho siyang ginagawa. November, December, January, February na ngayon, 4 na buwan na. Kung 300,000 a month. Aba, magkano yun? Milyon na yun, milyon. Ha? 1.2 million. Tuloy yung sweldo, wala naman ang ginagawa. Ayan po. Kasi initially, nagsalita na ho si Senator J.B. Ejercito, chairman ng Ethics Committee ng Senado, na yun ay isang opsyon. At pumapabor sina Lacson at saka Senate President Tito Soto. Temporary, i-hold ang sweldo. Sa tingin ba ninyo, tama yun? Ground na ba na itigil muna o itigil na ang sweldo ng senador na hindi pumapasok sa kanyang sinumpang tungkulin bilang mambabatas ng Republika ng Pilipinas? Kasi until now, walang explanation, walang paalam. Ang masakit nga dito, parang na-insulto pa, kung totoo yun ha. Na nung daw 1 linggo, para lang makapirma dun sa may pinirmahan yata dokumento, hanggang parking lot lang ng Senado, hindi bumaba. Ano yun? Gawain ba ng senador yan? Senador ba to? Totoo ba yun? Nagpunta ka ng Senado hanggang parking lot, hindi ka raw bumaba ng kotse, at kung totoo meron ka lang pinirmahan dokumento, ano yun? Anong klase? Ganong katindi ang pag-iwas mo sa trabaho mo at sa Senado? Senador ng Republika ng Pilipinas, ano bang quality meron? Meron pa bang quality ang ating mga senador sa panahong ito? Pag hindi pabor sa iisang pamilya, pabor sa China, biglang aalis sa trabaho, walang paalam. Isa lang naman ang dahilan, takot maaresto, takot sa digital warrant of arrest. Aba, yung warrant of arrest, kung totoo yan o wala, totoo yan court order yun, hindi naman pwedeng takasan yun. So yan po yung ba ito magiging halimbawa? Ito ba ang dapat pamarisan ng mga Pilipino, itong ating kasalukuyang mga senador? Hindi ko nila lahat. Marami sa kanila matino. Minority lang ang talagang, kakaunti lang sa kanila ang talagang pangsarili, pampamilya, pampolitika lang ang galawan. Pero yung para sa bayan, bayan muna bago sarili, baliktad, sarili muna bago bayan ang ginagawa ng iba. Kaya dito sa usapin ng pagdisiplina, pagtanggal o pag-hold ng sweldo, palagay ko kailangan na. Kasi masakit at insulto sa mga Pilipino yan. Hindi nagtatrabaho, pinapasweldo. Tapos yung ibang mga simpleng mamamayan, no work, no pay. Aba, taxes ito, buwis ito ng mamamayan, hindi ito perang pangkaraniwan. Dugot pawis ng mamamayan Pilipino kasama ang mga OFW na nagpapadala ng pera sa kanilang pamilya, magbayad ng pagkain at bayarin na mayroong taxes, lahat ng binabayaran at ginagawa natin, mayroong buwis. Yan ang pasweldo sa kanila. Tapos hindi nagtatrabaho at walang paalam. Wow. Ibang klase. So, kaya sa tingin ko, personal kong opinion, sirang-sira ang ating Senado dahil sa ginagawa ng iba na pangsarili, pampolitika, hindi pambayan. Kasi ang bayan ang dapat inuuna. Napakaraming trabaho, napakaraming dapat magawang batas, napakaraming dapat ipakita ng mga senador-elect ng Republika ng Pilipinas na sila para sa bayan, hindi para sa dayuhan, hindi para sa isang pamilya, at hindi para ibaliwala ang ibinabayad ng mamamayan sa kanila bilang mga sweldo. Okay? Any comment, reaction, malaya po kayo. Grabe itong kakaharapin ni Senador Lacson. Pero dito'y dating pulis, Director General ng PNP, investigador, may prinsipyo, anti-corrupt talaga ito. Nung araw pa, yan ang kanyang identity. Pero hindi siya nababahala. Kahit magalit sa kanya
ang mga senador na kanyang irekomendang kasuhan, kahit magalit pa ang minority group led by Cayetano at siyam na mga senador, hindi ho natatakot si Ping Lacson. Ang kanya daw ay trabaho lang. Paninindigan niya ang lumabas sa committee report ng Blue Ribbon, kung sino ang dapat managot, irerekomenda niya. Administrative and criminal cases. Criminal cases ang malversation of public fund, graft in corruption at plunder. Hindi sila nakatingin sa iligtas natin kasamahan ito. Iligtas natin ito dahil magagalit sa akin. Hindi po. Paninindigan ng veteranong senador, partner ni Ping Lacson at Senator Tito Soto, parehong veterano na senador, ang kanilang gagawin. Na irekomenda kahit magalit, kahit kasamahan. Yan ang political will. Nagalaw. Dahil yan ang policy ng Marcos administration. Kahit sino imbestigahan, kasuhan. Kaya hindi pwedeng baliin, hindi pwedeng hindi sundin ng Blue Ribbon Committee. Kasi ang Blue Ribbon Committee dapat mataas ang kredibilidad. Dapat may prinsipyo. Kasi hindi pangkaraniwang committee yan. Yan ang nag-iimbestiga ng mga kadudadudang graft in corruption sa gobyerno. At kahit sino, pwede lang ipatawag at irekomendang kasuhan, kahit senador pa. Kahit member pa ng committee. Kasi yung tatlong senador na nababanggit ay mga member ng committee. Si Escudero, Villanueva, at saka Estrada. Pero hindi ho yun magiging dahilan para hindi irekomenda. Paulit-ulit na sinasabi ng Blue Ribbon, kumalat yung unang report, una itininay pero inamin na, paninindigan na. So away po ito. Meron sipa yan sigurado. May gagawin at gagawin ng opposition dyan para balikan si Ping Lacson at saka si Soto. Pero sabi naman ng Office of the Ombudsman, relax ka lang, Senator Tito Soto. As Senate President, nakahanda na ang aresto sa mga senador na gustong tanggalin ka bilang Senate President. Antindi, di ba? Kasi ang gustong palabasin ng Ombudsman, sa oras na maipile nila yung kaso, malversation at plunder, in 2 days, may warrant of arrest. Sa loob ng 24 na oras, after nilang maipile sa Sandigang Bayan, lalabas ang warrant of arrest at magkaka-arestuhan. Kasi ganon silang kataas ang kumpiyansa after ng case build-up, paghahanda ng dokumento at ebidensya laban sa mga senador, incumbent senador, dating senador, congressman at dating congressman. Sunod-sunod na po yan. Hindi lang natin pwedeng madaliin kasi talaga ang case build-up ay matrabaho. Mabusisin trabaho yan. Hindi pwedeng pabara-bara. Kaabang-abang ang bawat araw at oras. Kaya huwag kayong alis. Aking mga followers, subscribers at viewers, lagi tayong may update at meron tayong pinaninindigan kung ano ang totoo. For information, for education ang topic na ito.